Hello, kumusta muli mga kapatid? Naway ang biyaya, kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa atin at mananatili sa atin. Naway pagpalain tayo muli ng Panginoon sa ating isa na namang pangangaral ng salita ng Diyos. Tandaan natin na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay isang tinatawag na itinakda, no? Itinakda ng Diyos sa pagsamba upang siya mangusap sa atin, upang siya ay magsalita sa atin, upang siya ay magparinig sa atin ng kanyang kalooban. At naway makinig tayo maayos at magkaroon tayo ng isang espiritu na mapagpakumbaba at tumanggap sa mga paraan ng biyaya mula sa kanyang salita ng biyaya. Tayo muna ay manalangin upang tayo pagpalain. Banal na Diyos, aming mapagpalang Ama, kami ay lumalapit sa inyo. Humihingi ng inyong biyaya sa aming pakikinig ngayon. Biyaya ng pakikinig, biyaya ng pag-unawa at karunungan. Dalangin namin na pagkalooban nyo kami ng ganon at ang aming tagapag-aral din, tagapagturo na magkaroon ng tunay na karunungan at kapangyarihan mula sa inyo. Dalangin namin ang inyong patuloy na pagpapalakas sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng inyong salita sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo ay narito na sa buwan ng Pebrero sa 2022 at ang ating nakaraang mga aral ay napakahalaga na kailangan tayong matutong makinig. Hindi lang matutong makinig sa mga bagay na ipaparinig sa atin ng Diyos. Matuto tayo kung paano tayo makinig. Yan ang ating mensahe na sa nakalipas. The principles of hearing God. At dapat hindi mabubura, hindi mawawala sa ating pag-iisip na itanim ng maayos sa ating puso, sa ating pagkatao ng Kristiyano ay nakikinig sa Diyos, marunong makinig sa Diyos, at magaling makinig sa Diyos. At nangahulugan lamang na ang tinatanggap na pinapakinggan ay kalooban niyang tutuparin, sapagkat hindi tayo hindi kalooban ng Diyos na tayo lang ay tagapakinig upang ating linlangin ang ating mga sarili, ngunit tayo'y tagapagtupad nito. Meron tayong bagong aral mga kapatid ngayon. Sa dalawang Sabath natin, pag-aralan natin itong Psalmody, itong pag-aawit ng salmo sa pagsamba. Ang ating pagsamba ay tinatawag sa Biblia na regulative form of worship, ang pagsamba na naaayon sa iniutos ng Biblia. At kasama niyan ay ang salmo. Kaya pag-aralan natin ngayon itong exclusive psalmody. Isa tayo sa iglesia sa buong mundo na tinatawag na exclusive psalmody churches. Sa buong mundo mayroong mga iglesia, mga simbahan na sumasamba sa Diyos gamit sa kanilang pagkanta ang mga salmo lamang at wala nang iba. At isa tayo sa kanila. Naway maunawaan natin ito ng husto. Bakit ba nga salmo? Bakit nga ba salmo ang aawitin sa pagsamba? Siguro ang iba sa inyo hindi pa ganong alam at kung paano yan, kung bakit ang mga yan. Pag-aralan natin. Exclusive psalmody in worship. Eksklusibong paggamit ng mga salmo bilang mga awit sa pagsamba. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng tinatawag na songbook. A songbook
inspired by Him. Yung kinasihan ng Diyos. Ano ba yung kinasihan? Ang Espiritu ng Diyos mismo ang nagbigay nito gamit ang kaniyang paghinga o kapangyarihan. No? The word inspired means God breath. Parang humihinga, binigyan ng buhay ng Diyos ang mga bagay na hiningahan niya. Nung hiningahan niya ang tao at naging tao ang lupa, yun dahil sa paghinga niya. Ganon din ang kasulatan. Nung nagmula ito sa kanya at ibinigay sa atin, inspired ito, kaya ang mga salmo, ang tinatawag na songbook of the Lord for us, tinatawag na psalter, no? Ang mga salmo na 150, tinatawag yan na psalter. Mga salmo, yun ang ating awit. Ito ang paggamit ng maraming pangkat ng mga Reformed churches, no? Ng aklat ng salmo bilang awiting pagsamba, maaring sa publiko at sa pribadong pagsamba. So dalawa, hindi lang po ang publiko, pribado. Ang ating awitin ay natatanging mga salmo lamang. Hindi na tayo sumaawit ng mga compose, no? Although magaganda naman sila, pero hindi sila inspired eh. Diba yung inspired, yung nagmula sa Diyos. Kaya maintindihan natin sa sunod yan. Ito'y nasulat sa Westminster Confession. Ang Westminster Confession of Faith, ang pinaka-magiting, famous na kapahayagan ng pananampalataya o Confession of Faith na siyang ating tinanggap, no? Ay Westminster Confession, ang anak nito ay ang Baptist Confession of Faith. Itong dalawa ay magkasundo. Kasama natin itong tinanggap, ang Westminster at saka ang tinatawag na London Baptist Confession of Faith sa 1689. At nagsasabi ang Westminster sa kabanatang 21 sa talatang 5 tungkol sa pagsamba. Tungkol sa tinatawag na pagsamba na aayon sa kasulatan, regulative worship, at kasama dyan ang mga salmo. Kaya kung babasahin ninyo, makikita ninyo riyan na ang pagsamba ay ginagamit ang mga salmo. Isang common or karaniwang objection, sabihin natin pagtutol o pagsalungat ng marami sa exclusive psalmody, ay sinabi nila dito sa Efeso 5:19 na mayroon daw salmo, mga himno at mga espiritual na mga awit o mga awit pang espiritual. Tatlo, di ba? Tatlo ang sinabi. Ay bakit salmo lamang? Alam niyo, ito ang psalms, hymns, and spiritual songs, mga salmo, himno at spirit, sa mga espiritual na mga awit, ay mga bagay na kinuha ni Pablo doon mismo sa libro ng Salmo, sa Septuagint. Alam mo yung Septuagint? Ito yung translation ng Biblia sa dating tipan, no? Ang dating tipan, Old Testament, ay Hebreo man. Gumawa sila ng translation, ang tawag Septuagint. Sa Septuagint, ang salmo, mga salmo o mga awit ay pinamagatan ng tatlo, mga salmo, himno at spiritual na mga awit o songs, or psalms, hymns and songs, spiritual songs. Yun. Halimbawa, ang mga salmo ay ang tinaguriang salmo 3 hanggang 9, 11 hanggang 15, 19 hanggang 25 at iba pa. Ang mga himno naman doon din sa salmo mismo ay ang 6, 54, 61, 67, 76 at marami pa. Yun ang mga tinatawag na himno, pero doon din yan sa salmo, mga pamagat niya. Kasi ang himno, mga papuri ng Diyos din yan. Praises to God, yun ang himno. Mga awit, ang sa salmo tinatawag rin mga awit. Hindi natin alam kung bakit ginanon ng kasulatan, pero yun ang mga pamagat. Salmo,
mga himno at mga espiritual na mga awit. Ang mga awit naman ay 4, 18, 30, 39, 45, 48 at marami pa. Ibig sabihin, ang tatlong bagay na ito na mga salmo, himno at espiritual na mga awit ay mga salmo silang lahat. Ngunit ito namang espiritual na mga awit ay may kasama rin yung mga awit na mula sa kasulatan. May inaawit sila na hindi salmo, pero mismo mga bersikulo, mga talata sa kasulatan na kanilang inaawit. At marami niyan. Ay kahit tayo, pwede naman tayong aawit ng mga awit ni Isaias, mga awit ni Ezekiel, o Jeremias. Dahil kasulatan yan. Hindi pwedeng hindi siya inspired. So maaari nating awitin ang mga bagay na yun. Ngunit ang ibinigay ng Diyos sa atin ay mga salmo. Eksklusibong libro o aklat ng mga awit na para sa kanyang pagsamba. Ang pagsamba ng Diyos ay kanya, hindi atin. Siya mismo ang gumawa. Kaya sa ating mga awit, disenyo ng Diyos na siya ay awitan sa mismo sa kanyang awit na ginawa. Ibinigay niya sa atin. Kaya pag-aralan natin sa araw na ito, itong mga dahilan, mga makatotohanang dahilan sa pagtanggap ng mga salmo bilang natatangi o eksklusibong mga awit sa pagsamba sa Diyos ng mga Kristiyano. Mga makatotohanang dahilan sa pagtanggap ng mga salmo bilang natatangi o eksklusibong mga awit sa pagsambang Kristiyano. So, meron tayong 7 ngayong gabi. Ngayong panahong ito, meron tayong 7 mga dahilan na magsasabing tunay ngang tanggapin ang mga salmo na awit ng pagsamba. Una nito, ang una nating dahilan ay ang mga salmo, ang pag-awit ng mga salmo ay iniutos. The singing of the psalms is commanded in the scriptures by God. Iniutos ng Diyos. Ang Diyos naman ang may-ari, ang nagbigay sa atin bilang aklat ng mga awit, a songbook of worship, ibinigay sa atin at iniutos niya ito. Mayroon tayong 5 o 6 na talata na basahin ngayon. Una ay ang pangalawang Kronikas 29:30, Second Chronicles 29:30. Iniutos ni Haring Hezekiah sa mga Levita na umawit ng mga salita ni David at Asaph, at sila'y umawit ng mga papuri na may kagalakan at iniyoko ang mga ulo at sumamba. Ano ba ang mga awit na iniutos ni Hezekiah na galing kay David at Asaph na awitin ng mga Levita? Walang iba, ang mga salmo. Sapagkat ang panahong ito, nariyan na ang mga salmo. At inawit nga nila at sila'y sumamba. Pangalawang utos na makita natin ay awit 105:2. Sa Psalm 105:2, nagsasabi, magsiawit sa kanya, magsiawit ng mga salmo sa kanya. Hindi ba utos yan? Sing psalms unto him. Umawit ng mga salmo sa kanya. Ang problema sa ibang translation ngayon, ng mga may NIV, may mga RSV, may NASB, tinanggal nilang salitang salmo at linagyan lang na lang nila ng mga papuri, umawit ng mga papuri sa Diyos. Diba hindi maganda yon? Mali. Dapat iiwan nila ang mga salmo. Doon iniutos na lang daw aawit ng papuri at wala nang salitang salmo. Mali. Sa King James Version iniwan yan, umawit ng mga salmo. Ito pa, awit 95:2. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. Magsilapit sa kanyang harapan ng mga pasasalamat at mag-ingay na may kagalakan sa kanya ng may mga salmo.
Mag-ingay daw ng kagalakan sa kanya na may mga salmo. Ibig sabihin, isang magalak, isang masayang pagsamba. Gamit ang anong mga awit? Mga salmo lamang. Mga salmo. Yan ang sa awit 95:2. At ito pa, iniutos ng Diyos na awitin ang mga salmo ng Panginoon, ang mga salmo hanggang sa buong salinlahi. Ibig sabihin, mula ngayon hanggang katapusan ng sanlibutan. Yan ang sinabi ng 89:1 ng mga awit. 89:1 of the Psalms. Ako'y umawit tungkol sa mga kahabagan ng Panginoon magpakailanman. Sa aking bibig ay ipabatid ko ang katapatan mo sa lahat ng mga salinlahi. Magpakailanman, ipabatid sa lahat ng salinlahi. Ang mga awit na awitin ay ang mga salmo. At awitin ng tuloy-tuloy hanggang may mga tao pang sumasamba sa sanlibutan. Iniutos ng Panginoon. 89:1 ng mga salmo. Ganon din ang sinabi sa awit 119:54. Psalm 119:54. Ang salaysay naman ni David na sa kanyang paglalakbay sa buhay na ito, ang awit niya ay ang mga tuntunin ng Diyos sa salmo. Ang iyong mga tuntunin ay naging mga awit ko sa bahay ng aking paglalakbay. Isipin mo yan, bahay ng paglalakbay. Ano bang bahay ng paglalakbay? Itong sanlibutan. Naglalakbay tayo sa parang bahay na ito. Sa Bagong Tipan, si Pablo ay tumatawag sa buhay na ito na isang tolda. Isang tolda. Dito naman si David, tinawag niyang buhay na ito na bahay ng paglalakbay. At ang mga salmo nga, ang aawitin niya. Ibig sabihin, kailangan sa buhay natin ng pagsamba. Sa Bagong Tipan, sa Santiago 5:13, iniutos naman, mayroon ba sino man sa inyong maligaya? Papaawitin siya ng mga salmo. Is there anyone that is happy? Let him sing psalms. Awitin ang salmo. Sa panahon ng tayo'y lumigaya sa harap ng Diyos, sa ating pagsasaya sa harapan ng Diyos, ay nangailangan na tayo'y umawit ng mga salmo. Yun ang maliwanag na mga katotohanan. Una, na ang mga salmo ay kailangang awitin sapagkat iniutos ito sa sulat ng mga salmo, sa Kronikas, at dito sa Salmo 119:54. Pangalawang dahilan, makatotohanang dahilan sa pag-awit ng mga salmo, mga kapatid, bilang awit ng pagsamba ay the use of psalms as biblically inspired songs are the only music acceptable for regulative worship. Tingnan niyo. The use of psalms as biblically inspired songs are the only music acceptable for regulative worship. Ang paggamit ng mga salmo bilang makabibliyang mga awit na kinasihan ng Diyos ay mga natatanging mga awit na katanggap-tanggap sa pagsamba na itinakda ng Diyos sa kanyang salita. Ang pagsamba na katanggap-tanggap lang sa Diyos ay tinatawag natin sa English na regulative form of worship. Yung mga pagsamba na iniutos ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng gaganapin natin ng pagsamba, iniutos. Huwag tayong gagawa ng anumang bagay sa ating pagsamba na hindi iniutos. At ang salmo, iniutos. Kaya ilagay siya sa pagsamba. Ibig sabihin, sa ating pagsamba, ang ating awit ay ang salmo sapagkat iniutos ito. Iniutos ang mga bagay na dapat isagawa sa pagsamba. Meron pa bang awit na iniutos? Siguro kasama yung mga espiritual na mga awit. O kukuha tayo ng halimbawa sa
mga awit din ng Isayas, maaari. May mga awit doon na maaring awitin basta yon ay inspired songs of God. Pero bihira yon. Doon talaga tayo sa Salmo. Habang tayo'y sumasamba, ang ating music ay ang Psalms. Sinabi na natin yung Psalms, hymns, spiritual songs, yun ay 3 uri ng pamagat doon sa Salmo, doon sa Septuagint. Sana maunawaan natin yon. So, bakit kailangan awitin ang Salmo? Sapagkat ito lang ang mga awit na katanggap-tanggap gamitin sa pagsamba. Wala na tayong mga tinatawag na special number dyan. Lahat ay naawitin ay mga salmo, mga iniutos na awit, mga bagay na iniutos ng Panginoon. Yan ang pangalawa nating dahilan bakit kailangan tanggapin ang mga salmo at gamitin sa mga awit ng bilang mga awit ng pagsamba. Punta tayo sa pangatlong dahilan. Ang pangatlong dahilan na ang mga salmo ay siya lang gamitin sa pagsamba sa Diyos ng ating mga awit. Pangatlo, ang pag-awit ng mga salmo ay nagdadakila kay Kristo ang salita. Si Kristo ay tinatawag na salita. At sa pag-awit natin ng mga salmo, sinabi ng Biblia na dinadakila ang kanyang salita, ang salita na si Jesus. Dinadakila. Yan ang sinabi sa awit 138 verse 1 and 2. Kung babasahin mo ang awit 138, 1 and 2, makikita mo na ang Kristo na tinatawag na salita ay dinadakila siya. Itinataas. Itinataas, idinadakila ng salitang ginamit ay magnify sa English. Tingnan natin ang sinabi ni David sa Salmo 138 verse 1 and 2. Pupurihin kita ng aking buong puso. Sa harap ng mga Diyos ay aawit ako ng papuri sa iyo. Aawit si David ng papuri sa iyo. Ano ba yan? Salmo. Wala namang ibang awitin. Ako ay sasamba patungo sa inyong templong banal at pupurihin ang iyong pangalan dahil sa iyong kabaitang mapagkandili at dahil sa iyong katotohanan. Tinaw, ang katotohanan ay inawit, aawit at sasamba siya gamit ang katotohanan. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos na inaawit ang mga salmo ay papuri siya at katotohanan dahil ito'y salita. Sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita ng higit sa iyong buong pangalan. Tingnan nyo yan. Dinadakila ang iyong salita. Pinadakila ang iyong salita. Higit sa iyong buong pangalan. Ang salita ay mas dinadakila na higit kaysa pangalan ng Diyos. Ano bang mga pangalan ng Diyos? Pangalan ni Jehovah Jireh, Jehovah, makita natin yung Adonai, yung mga Griego na pangalan, maraming kahulugan yan. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Chidkino, mga pangalan. Ngunit hindi yon mismo ang Diyos, ang pangalan lang niya, mga description ng kanyang ang itinataas sa ating pagsamba. Hindi yung mga pangalan niya, kundi ang salita. Ano bang salita? Itong inaawit natin. Salita niya yan. Itinataas niya higit kaysa kanyang pangalan. Ang mga salmo na siyang salita, itinataas. At sino ba ang salita? Ang sinabi ng Biblia, sa wala pa, sa simula naroon ang salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, sa ating pag-awit ng salmo na siyang katotohanan na papuri sa Diyos, dinadakila ang salita. Ito mismo, ang salita. Kaya yan ang ang kaibahan ng salmo sa ibang mga awit.
Dahil hindi sila tinatawag na inspired. At ang atin ay inspired songs, special songs, katotohanan, at ito ay itinataas ng Diyos ng ating sambahin siya. Ano ba kasi ang salita? Si Jesus yan. Noong itinataas ang salita, kung apupurihin mo ang Diyos sa pamamagitan ng salmo, ayan, itinataas mo siya sa iyong awit na salmo. Ganon din, hindi lang na itinataas mo siya sa pamamagitan ng salmo. Yung salmo na inaawit mo ay itinataas kasi yun ang salita. Yun ang salita at yan ay si Jesus. Si Jesus ang salita. Ibig sabihin, ang ating pagsamba is Christ-centered, na sinto kay Kristo. Sabi kasi nila, hindi daw natin inaawit si Kristo sa pag-aawit ng mga salmo. Hindi yan totoo, sapagkat sa pag-awit mo mismo ng salmo, itinataas ang kanyang salita higit kaysa kanyang pangalan. Sabi ng 138 verse 2. At ang Jesus na ito ay siyang salita. Ganon din sa Colosas 3:16. Ang ating mga salmo ay nakasintro kay Kristo. Sinabi ng Colosas 3:16, ang mga salmo ay ang mga salita ni Kristo. Salita hayaang manirahan ng masagana sa inyo ang salita ni Kristo sa buong karunungan na nangagturuan at nangagpalalahanan sa isa't isa ng mga salmo at mga himno. O isipin mo, ang mga salmo at mga himno po nating dalhin at gawing pagtuturo, pagpapalakas ng iba at ating itinatago sa ating puso, sabi ni Pedro, ni Pablo. Ang ibig sabihin, ang ating, sabi niya, itatago niyo ng inyong puso, hayaan ninyong manahan ang salita ni Kristo, ang mga salmo sa inyong puso. Yun, sa ating pag-awit ng mga salmo at ating itinatago sa ating puso, si Kristo mismo ay ang ating itinatago. Ang salmo ay mga salita ni Kristo. Siya mismo ang salita. Kaya sa pag-awit natin ng mga tinatawag na inspired psalms, tinataas natin ang Panginoon Jesus. Ganon ang kakaibahan sa mga awit na hindi siya tinatawag na mula sa Diyos na mga awit. Meron tayong maraming hymns dyan, maraming mga gospel songs na inawit-awit nila sa tinatawag nilang praise and worship. Pero saan magagaling yung mga yun? Gawa ba yun ng Espiritu na ibinigay sa atin? Yan ba ay ang mga salmo? Hindi. Gawa-gawa lang ng iba't iba. Kaya nga ang mga iba dyan ng mga awit ay masama, mali na pagkagawa. Dahil hindi nga nagmumula sa Diyos. Kaya may mga ibang awit na dapat itatapon kasi mali ang mga pagkagawa, mali ang prinsipyo at hindi na makabiblia at hindi nagtataas sa pangalan ng Diyos. Ang mga salmo lamang ang awitin upang itataas ang Diyos. Yan ang pangatlo nating dahilan. Pangapat na dahilan na bakit gamitin ang mga salmo. Hindi lang na nagtataas, nagdadakila ng kay Kristo ang mga salmo. Ang mga salmo, pangapat, ay ibinigay ng banal na Espiritu upang siya'y sambahin sa pamamagitan ni David, ang kanyang salmuista. Ang pagbigay ulitin natin, ang mga salmo ay binigay ng banal na Espiritu sa kanyang iglesia sa pamamagitan ni David. Si David ang tinatawag na salmuista ng Israel, o pangalawang Samuel 23:1 at 2, Second Samuel 23:1 and 2. Yan ang sinabi. Tignan natin ang Second Samuel 23:1 and 2, na ang mga salmo ibinigay ng Espiritu sa pamamagitan ni David, ang salmuista ng Israel. Ito ang mga huling mga salita ni David. Si David na anak ni Jesse ay nagsabi,
At ang tao na itinayo mo paitaas, ang pinahiran ng Diyos ni Jacob, at ang matamis na salmuesta ng Israel. Si David tinatawag na matamis na salmuesta ng Israel. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsasalita sa akin, at ang kanyang mga salita ay nasa aking bibig. Ang salmuesta na matamis ng Israel ay si David. Paano dumating ang salmo? Paano ibinigay ang salmo sa atin? Ibinigay ng Espiritu sa bibig ni David, samantalang siya ay nagsasamba o anong ginagawa ni David. Kapag compose siya ng mga awit sa pamagitan ng Espiritu, ilagay sa kanyang labi, inaawit niya ito at sinusulat. The composition of David was from the Spirit of God, at ang Espiritu ng Diyos nagbigay sa kanya, linagay sa kanyang bibig, at inawit niya, at yan ang nangasulat dito sa ating mga salmo. At yan ay mula kay David lamang ba? Hindi. Mula sa Espiritu ng Diyos ayon sa 2 Samuel 23 verse 2. So una, ang mga salmo ay mga salita ng Diyos na linagay sa bibig ni David upang awitin. Ilagay mo na sa bibig ni David, mula sa Espiritu ng Diyos sa bibig ni David at sa atin. Yon ang mga kataga na sinabi na si David ay ang ating sweet psalmist. Pangalawa, ang mga salmo ang mga salmo sa pagsamba ay ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni David. Yun na nga. Pangalawa, ang mga salmo ay mga salita ng Diyos na linagay ng Espiritu ng Diyos sa bibig ni David. Diba? Sinabi na natin yan. Tayo ay ang Israel ng Diyos, at si David pa rin ang ating matamis na salmuista. Ang Israel, yan ang ibinigyan ng una sa kanilang pagsamba ng mga salmo. Ngunit tayo rin ay sinabi ng Biblia, we are the Israel of God. Sabi ng libro ng Pilipos, tayo ay Israel ng Diyos, at ang ating salmista na matamis ay si David pa rin hanggang ngayon. Kaya ang David na yan na narito sa mga salmo, siya pa rin ang ating salmistang dati na nagbigay sa atin. Wala naman siya ngayon. Siya ang pinagmulan ng mga salmo ginamit ng Diyos para sa atin. Kaya tayo ay mag-aala-ala pa rin sa David na ito na ginamit ng Diyos sa atin. Kaya ang pagsamba gamit ang mga salmo ay tunay ngang nakapagsamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Tinuro kasi sa Juan 4:24, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang salmo ay mula sa Espiritu, kaya kung tayo aawit ng papuri gamit ang mga salmo na mula sa Espiritu ng Diyos, umaawit tayo directly sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. We worship in the Spirit and in truth. Bakit? Truth dahil ang salita, katotohanan. Sa Espiritu dahil mula sa Espiritu ang mga salmo. Di ba? Worship Him in spirit and in truth. Ito tayo sa panglima na dahilan kung bakit kailangan awitin natin lang ang salmo. Si Kristo ay umawit din ng mga salmo. Ang Kristo na siyang salita na pinagmulan ng ating mga salmo, siya naman ang salita, ay umawit din ng salmo. Mateo 26:30, noong sila ay gumawa ng katapusan nilang hapunan, the Last Supper, ang mga disipulong 12 at kasama si Jesus, nung natapos nila itong ginawa na sila ay uminom at kumain ng mga simbolo ng katawan at dugo ni Jesus, di ba? Sa Lord's Supper, yung katapusang hapunan, yun naman ang ating sinusunod, yung ating Lord's Supper. Nung ginawa nila yon, ay umawit daw sila pagkatapos ng mga himno. Himno ang ginamit, Matthew 26:30. Ngunit ang salita palang himno ay halel. Ang halel sa dating tipan ng mga salmo, at yan ay mga awit 13 hanggang 18. Psalm 13-18 is the halel
that Jesus sang, which he called hymn, Homneo, which is the Hallel. In di ba sinabi natin kanina na sa Septuagint, ang mga salmo ay tinagurian ding mga homneo o himno. At kasama sa himno, ay naawit ni Jesus ay ang salmo na 13 hanggang 18. Yan ang Hallel. At si Jesus ay, wala na bang ibang awitin si Jesus maliban lang sa mga salmo. Sapagkat siya naman ang pinanggalingan. Siya naman ang salita at ang salmo ay mga salita. Si Jesus din ay ang salmo. Siya ang salita. Kaya kung umawit si Jesus ng salmo na siyang pinagmulan ng salita, aawit tayo ng salmo. Yan ang panglima. Panganim, ang mga salmo ay ang mga natatanging awit ng Iglesia ng Diyos sa pagsamba mula noong 1st century hanggang ngayon. Di ba ninyo alam na isang dahilan na tayo umawit ng salmo, iniutos nga ito sapagkat iniutos ito sinunod ng mga tao ng Diyos, sinunod ng mga Kristiyano simula pa noong matapos mamatay si Jesus sa iglesia. Siyempre nung naroon pa si Jesus, inawit na yan ng mga tao sa dating tipan. Kasi matagal naman ang mga salmo. Inawit ng mga Levita, inawit ng mga Israelita. Ngunit sa iglesia ng Diyos, ang church, ang iglesia, sa 1st century hanggang 21st century, inaawit pa rin ang salmo. Humina lang yan noong 18th century, noong itong lumabas, itong tinawag nilang Prince of Hymnody, na si Isaac Watts. Hindi naman talaga tunay na Prince of Hymnody dahil tinanggal niya mga salmo at ipinalit niya mga himno niyang hindi inspired. Hindi maganda ang ginawa nitong taong ito sa totoo lang. At dapat ang salmo manatili at hindi maring palitan. Pinalitan man niya pero naiwan pa rin ang mga totoong iglesia sa mundo at umawit sila patuloy ng mga salmo. Hindi ba ninyo alam na ang unang librong inimprenta sa Amerika, sa Estados Unidos noong 16th century ay ang salmo? Kasi nagsimula doon ang printing press, galing sa Inglaterra, dinala sa Amerika. Ang unang printing press na gumawa ng libro ay ang salmo. At yan ang awit ng pagsamba sa Diyos. So, ang mga salmo ay ating awitin sapagkat ayon sa kasaysayan, tingnan ninyo, ang kasaysayan ay nagsasabi na ang mga salmo ay ang mga natatanging awit ng iglesia ng Diyos sa pagsamba mula ng 1st century hanggang ngayon. Ang kasaysayan ang nagsasabi. History tells us. History makes a witness that the Psalms were the only music of the church sung by Christians. Tinuro ito sa mga Bible school. Nung nag-aaral ako sa Bible school, itinuro rin ito sa aming mga teacher na ang inawit lang pala ng mga iglesia sa maraming daan-daang taon ay ang salmo. Bakit natin itigil? Inawit nga nila. Nangamatay sila sa kanilang pagsamba. Ngunit salmo ang kanilang inawit. Itinigil dahil ipinalit ang mga ibang awit na hindi salmo. Ituloy natin. Dapat awitin ang mga salmo. Sapagkat ito ang ginamit din pala ng mga tao ng Diyos matapos mamatay si Kristo. Ang iglesia tuloy. Exclusive psalmody. Katapusan pang 7. Ang mga dakilang konseho ng Laodicea at Chalcedon noong 381 Laodicea at ang Chalcedon 451 naghayag ng katuroang ang sapat, ang kasapatan ng mga salmo sa pagsamba. The sufficiency of psalms in worship. Sinabi kasi nila na kung sambahin daw ang Diyos sa pamagitan ng salmo ay kulang. Kasi hindi natin banggitin daw ang pangalan ni Jesus.
kasinungalingan yan sapagkat ang salitang Lord, no, naroon binabanggit ulit-ulit sa salmo, at ang Lord na yan ay si Jesus. Ang salita niya mismo ay si Jesus yun. At naroon si Jesus sa pag-aawit natin ng mga salmo. Kaya ang dakilang konseho ng Laodicea at Chalcedon naghayag ng katuruan ng kasapatan ng mga salmo sa pagsamba. Tinuro rin nila sa dalawang konseho ng Nicea na nagsasabi na walang gawing mga tagapagturo o pastor o mga ministro o mga obispo na hindi nakakaalam ng mga salmo. Ang mga pastor dapat doon, ang mga taong naglilingkod sa Diyos na gawin nilang kanilang ordinahan, ng tanggapin na tagapagturo na tunay. Kailangan umaawit ng salmo. Kailangan alam niya ang buong 150 Psalms. Yan ang kanilang requirement sapagkat inihayag na ng konseho ng Laodicea at Chalcedon ang gamit ng salmo sa pagsamba, at ito'y supisyente at walang kulang. Yan ang lakas ng mga katotohanan mula sa Biblia na nag-uutos, nagsasabi, mula sa labas ng Biblia, tinatawag na kasaysayan, pinatunayan na ang salmo na iniutos ay inawit sa dating tipan, inaawit ng panahon ni Jesus, inawit ng mga panahon ng kasaysayan sa pagsimula ng iglesia hanggang ngayon. Kaya ilang taon pa lang na ang mga namamayagpag na hindi salmo. Simula noong 18th century, ginawa ang maraming hymns, maraming gospel songs, at hindi matagal pa. 200 years pa lang itong paggagawa ng mga himno. Pero hindi naman tinanggal talaga ang salmo sa maraming iglesia na nagpapatuloy ng pagsamba. Ang karamihang umaawit na mga hymns at itong mga gospel songs na ito ay mga Armenian churches, hindi talaga reform. At sila ay pumalit, pinalitan nila. At hindi natin papayagan na palitan ang mga salmo ng mga awiting hindi nagmula sa Diyos. Ang mga salmo lamang ang may otoridad na awitin sa pagsamba ng Diyos. At ito ang dapat ipagpatuloy, isagawa, hindi lamang sa pagsamba na pribado, publiko na ginagawa natin, kundi sa mga pribado. Pag-aaralan natin yan sa sunod na mensahe, na kailangan pala natin awitin ang mga salmo sa bawat araw. Araw-araw, sa pagising sa umaga, awit tayo ng mga salmo. Sa pagtulog sa gabi, awit din tayo ng mga salmo. Ang mga awit na iniutos na sinabi na awitin upang siya pupurihin ang mga salmo. Dapat tayo magaling at matuto pang umawit ng marami pang salmo. Dito sa Cagayan, gumawa kami ng mga Cebuano na salmo na based sa King James Version, kasi ang ibang version ay hilaw, kulang, mali ang magkasabi, at pinalitan ang mga tamang salita. Kaya ang mga salmo lamang, ang exclusive salmo di natatanging eksklusibong paggamit ng salmo sa mga awit ng pagsamba ay kailangan natin, sapagkat una, ito'y iniutos. Pangalawa, sapagkat ito lang ang katanggap-tanggap sa pagsamba na iniutos ng Diyos na tinatawag regulative worship. Pangatlo, ang salmo ay awitin sapagkat ito'y nagdadakila sa pangalan ng ni Jesus, ang salita. Dinadakila ang salita na si Jesus. Ang salita ng Diyos ay itinataas kaysa kaniyang pangalan. Ang pang-apat, awitin natin ang mga salmo dahil ito ibinigay ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod niyang si David para sa atin upang sambahin siya. Pang-lima, ang salmo ay awitin sapagkat si Kristo ay nagturo at inawit niya ito. Pang-anim, ang salmo ay ayon sa kasaysayan
ay natatanging o eksklusibong mga awit ng pagsamba na inawit nila mula noong 1st century hanggang ngayon. Katapusan, ang mga dakilang konseho sa Laodicea at Chalcedon naghahayag ng katuruan na kasapatan ng mga salmo bilang awit ng pagsamba at walang kulang, at dahil iniutos ito, kanilang pinatibay na ito nga ang aawitin, at sinabi nga nila na hindi maaring tagapagturo, tagapaglingkod ang mga tao kung hindi marunong sa mga awit na ito. Yan mga kapatid, ang ating mensahe. Naway na kuha natin, naunawaan natin na maayos ang mga aral na ito. Sa sunod nating pag-aaral, magkaroon pa tayo ng iba pang dahilan. Tingnan natin ang sunod na mga dahilan kung bakit awitin natin ang mga salmo. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa inyong salita na aming pinag-aralan. Turuan niya kaming mahalin ang inyong mga awit, ang mga salmo. Mahalin ang mga awit na inyong ibinigay sa amin, sapagkat ito inyong kalooban, sapagkat naitataas ng dakila ang pangalan ni Jesus, sapagkat kalooban niyong aawitin namin ang mga ito upang ikaw ay dakilain. Turuan niyo kaming umawit sa inyong mga awit lamang, at bigyan ng kasiyahan ng aming puso sa mga bagay ng mga pag-awit na ito. Dalangin naman ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa isa pang mensahe na ating pinakinggan. Naway pagpalain naman tayo sa sunod na ating pag-aaral, pagpatuloy natin ang mga ito. Maraming salamat.